yung breaking news, sabi po dito, ang nag-post po nito si Teyatan, the Presidential Communications Office, dito po kabilang ang napakagaling na abogado na si ang napakagaling pong abogado na si Auntie Claire. Breaking, the Presidential Communications Office o PCO has asked the Department of Justice to investigate the Facebook accounts Eloy Borges, the Queen of Revelation. Hindi. Asa na ba? Regondola Ping and Craig Underpal over their alleged spread of false information about the health of President BBM. The account Eloy Bugris, Queen of Revelation, conducted live broadcast falsely claiming the President is critically ill and solicited financial contributions from viewers. Talaga. Na pinanghingi ng abuloy. Loko talaga to si Burgess eh. Ipinanghingi daw po ng abuloy. Hindi naman. May naka-posted lang na GCash at BPI. Hindi naman ganun. Talaga naman pong may mga pwede naman pong inaalaw naman po na mag-contribute kayo. Kala ko naman na ipinanghingi na ni Burgess ng abuloy. Yung pala yung GCash lang. Anyways, kung ano man yung dahilan yung sa Presidential Communication Office, ang pinahihiwatig po ninyo dito, masama po. Masama po ang dating. Bakit po? Kung sa tingin ba natin na nagpe-fake news yung mga vlogger, dapat po bang kinakasuhan ito ng PCO? Dapat po bang pinaimbestigahan, pinakakasuhan ito ng PCO? Siguro kung iba po, no? Pero yung PCO, dapat hindi. Alam niyo kung bakit? Trabaho po ng PCO, sa kanila po nakaatang yan. Na sila po ang magbibigay, sila po yung pagkukunan ng tamang impormasyon. Lalong-lalo na po yung impormasyon tungkol sa gobyerno. Trabaho po ng PCO yan. Trabaho po yan ng kanilang sekretary. Di ba? O ngayon, imbes po na magbigay ng mga impormasyon na totoo, PCO pa po ang karaniwan. O ano man po yung sabihin ng PCO, may karapatan naman po siguro lahat naman ng tao, may karapatang magreklamo, may karapatang magdemanda, may karapatang magpaimbestiga. Ang problema po, kung meron pong problema at malawak po yung, kung sinasabi nyo po, umaamin kayo na malawak po yung fake news, di isa lang po ibig sabihin yan. Hindi po kayo nakakagampan sa inyong inatang na tungkulin sa inyo. Bura-bura. Hindi nyo po nagagampanan yung inatang na tungkulin sa inyo. Ano po yun? Na magbigay yung PCO ng tamang impormasyon sa tao, lalong-lalo na sa mga nagaganap sa gobyerno. Lalawak po ba yan? Yung mga fake news, palagay na po natin fake news, wag na natin bagintin si Eloy Bugris. Kasi po, ang karamihan po napapanood ko sa kanya, yung pangangantyaw kay Annabel Rama. At pangangantyaw. Hindi ko po napakinggan pa yung tungkol po sa medical issue ni BBM. Wag na po yan. Hindi po ba, kasi noon pa naman, hindi naman po nawawala yung paninira sa gobyerno. Hindi naman po nawawala yung attempted fake news. Yung pag-attempt po na magpalaganap ng fake news, hindi po nawawala yan. Pero eto pong gobyerno na ito, mas concern pa po sa pagpapakulong, mas concern pa po sa pagpapaimbestiga, eventually, mauwi po sa pagkakakulong, mas concern pa po silang ipakulong yung nagpapalaganap ng fake news kaysa magpalaganap ng totoong balita.
Ang tanong, kaninong kasalanan kung laganap ang fake news? 'Di ba? Dalawa lang po yan. Hindi kayo nagbabalita ng tama, kaya lumalaganap yung fake news, or walang tiwala sa inyo ang mamamayang Pilipino. Okay. Umaasa pa ang mga mamamayang Pilipino, mas pinaniniwalaan pa nila yung mga vloggers. Alam niyo po yung mga vloggers, wala pong pondo yan. Nagsasalita po ako sa mga Duterte vloggers. Hindi po yan binibigyan ng pondo ng kahit na sino. Maniwala po kayo. Kusa po nila yan. Marami po sa mga vloggers na sinasabi ninyong spreader ng fake news, biktima rin sila ng tanim fake news. Bakit naman po magbabalita na sasadyain nila sa kanila nagmula yung balita na malubha ang kalagayan? Totoo naman na inamin ninyo na may diverculitis o kung ano man ang sakit ni Pangulong Marcos. Totoo naman at observable yung sinasabi na namamayat ang Pangulo. Tapos, namamayat ang Pangulo, nawawala ang Pangulo sa mga importanteng mga pagpupulong, hindi siya nakikita, tapos hindi nagsasalita ng maayos yung PCO. Tuwing magsasalita si Anticler, panay banat lang sa Duterte. Ibig sabihin, kung laganap ang fake news, kayo po sa PCO ang numero unong may kasalanan yan. Di po ba? Hindi kayo gumagampan ng inyong tungkulin. Parang proud pa kayo. Proud pa kayo na manghuhuli kami ng mga vlogger. Hindi nyo naisip, failure kayo. Dahil kayo dapat ang nagbibigay ng tamang balita. Paano kayo magbibigay ng tamang balita? Kinukonsil ninyo ang katotohanan. Kasabwat kayo kung sino yung nagtatago ng katotohanan. Tagun-tago po ang katotohanan. Bakit po? Ayaw nyong ilantad yung doktor ni BBM. Hindi ko po alam kung ano po sakit ni BBM, malala ba yan o hindi. Pero yung patuloy po ninyo na ipapahuli namin kayo, depensa po yan ng mga taong ayaw magtapat. Ang dali lang po magsabi ng katotohanan. Di po ba? Ito po ang sakit ng Pangulo. Kaya po siya namamayat dahil sa ganito. Po siya mas nagja-jumping jack, tumatakbo nang nakabarong. Normal ba yan? Hindi po normal yan. Ibig ba sabihin, pag nag-jumping jack ka, wala ka ng sakit? Ako, alam ko, may alta presyon ako. Pero kaya ko po makapag-jumping jack nang higit pa po kay BBM. Kaya ko po magbuhat din ng bigas nang higit pa po sa ilang kilong binubuhat ni BBM. Hindi po yan nakaka-assure. No? Ang point lang po dyan, kung patuloy po yung paglaganap ng fake news, kayo ang hindi nakakagampan. Parang ganito po yan. Pag malawak po masyado ang krimen, kanino pong kasalanan yan? Di ba? Kasalanan po yan ng yung kapulisan po, ibig sabihin, hindi nagtatrabaho. Kasi ang laganap ng krimen. Ganyan din po kayo. Mali po yung trabaho nyo. Imbis po na magpalaganap ng tamang balita, ang pinapalaganap po ninyo ay manakot. Nagpapalaganap kayo ng takot, tatakutin nyo mga vlogger. Hindi po matatakot yung mga vlogger. Mentras na kami ng mga vlogger po ay ginigipit nyo, lalong sumisikat. Hindi po ba? Noong panahon na idinidemanda nyo si Maharlika, sikat si Maharlika. Panahon na dinidemanda ninyo sila Banat Bay, sikat na sikat. Lalo sumisikat ang vlogger, lalo pong, ito si Eloy Burgis. Ang kulang na lang kay Eloy Burgis, kaso, di ba?
sikat na si Eloy Burgis. Kaso na lang ang kulang niya. O ngayon, kakasuhan nyo. Pinaimbestigahan nyo para makasuhan. Eh di lalong sumikat yan. Iba po yung breed ng mga vlogger. Lalo na po ng mga political vlogger. Bukod po, hiramin ko po yung sinabi ni Baste Duterte. Bukod po sa kami po ay mayayabang. Makakapal din po ang pagmumukha. Ang pagkakaiba lang po, yung kabilang panig po, panayabang lang at panay kapal lang na muka. Kulang po ng laman sa pagitan ng dalawang tenga. Sa karamihan po, hindi ko po sinasabi lahat, baka meron din pong bugok na Duterte vloggers. Pero natitiyak ko po sa inyo, majority ng Duterte vloggers, tama po, may konting yabang, no? Kasi yan po, ang tawag dyan ni Miriam Defensor, yung yabang na yan, intellectual, nakalimutan ko. Lagi kong inuulit yan, nakalimutan ko na tuloy. Ayun, intellectual arrogance. May pagka-arrogante karamihan ng mga Duterte vloggers kasi matatalino eh. Di ba? O sa kabila po, arrogante lang, mayabang lang. Siguro yung proportion po baliktad. Kung sa mga Duterte vloggers, mas marami yung matatalino, meron ding mga bugok. Dito naman po sa kabila, mas marami po yung bugok kaysa sa matalino. Kaya angat ng angat yung matatali. Ano po ang patunay? Hindi lang po yung kabila, hindi lang po ang loyalista. Kasama na po diyan yung mga vlogger na Dilawan, Kakamping, Makabayan, Black, etc. Bakit po? Hinihinga. Bado? Sa pagsasalita pala, hinihingal ka na. Ano sinasabi mong magja-jumping jack ka pa? Balik ko po Bakit ko po natiyak na panay bugok yan? Akalain ninyo, lahat sila bumilib kagad kay Lovely. Ang dali pong mapaniwala eh. Nag-English accent lang British accent lang si Lovely. Ay, ang talino niyan. May British accent eh. Puking Nagsalita lang ng mga tatay nyo karton. Yun na yun, matalino na sila. Tatay daw natin karton, kaya matalino yung mga yan. Ang laki-laki ng pondo nyo, PCO. Hindi ba kayo nahihiya? Napakalaki ng pondo ninyo. Pero, ang laki ng pondo ninyo, pero, hindi pa rin yung matalo yung fake news. Tapos magre-resort kayo saan? Saan kayo nagre-resort? Sa pagdedemanda sa mga vlogger? Palpak po yan. Paano? Yung tagapagsalita ng PCO, wala nang ginawa kundi Duterte may kasalanan, Duterte may kasalanan. Walang tiwala ang mga tao sa sinasabi ni BBM. Dapat sasaluhin nyo. Yung PCO, dapat kung yung mga tao, kasi most distrusted president yan sa kasaysayan. Nakita nyo naman, negative po yung distrust rating. Ibig sabihin, walang tiwala. Kayo tagasalo, yung PCO. Mas walang tiwala pa kay Anticler kaysa kay BBM. Baliktad eh. Imbis na saluhin ng PCO yung mga pagkukulang ni BBM sa tiwala ng tao, hindi. Mas walang tiwala yung mga tao kay Anticler kaysa kay BBM. Nagkukonte sila kung sino sa kanila ang mas lesser ang trust. Kaya, isa pa po, okay naman yan. Kung nagpe-fake news, di pwedeng idemanda. Pero, wala po kayong nadidemanda at wala po kayong napapakulong ng mga magnanakaw sa flood control.
Ano ba pagkakaiba ba dong? Pareho naman sila nakagawa ng kasalanan. Malaki po pagkakaiba. Dito po, nasasaktan lang po yung mga inutil. Parang ganito po yan eh. Pag ako ba sinabihan, ang pangit mo ba dong? Ang bobo mo ba dong? Masasaktan ba ako? Hindi ako, tatawanan ko lang ang magsasabi sa akin na bobo ako. Di ba? Bakit ka maaasar? Nakukuha niyo po? Yung mga nasasaktan lang po sa mga vlogger, yung mga nasasaktan lang po sa mga katulad ni Eloy Bugris, yan po yung mga tao na inutil. Puta, masasaktan ka ba? Si Tatay Digong ba? Nasaktan dyan sa mga pinagsasabi ng mga yan? Hindi lang naman si BBM ang binabatikos, hindi lang naman si BBM ang pinipake news. Pero etong gobyerno lang to ang grabe mag-react. Tignan nyo po, ang daming magnanakaw na congressman. Opo, marami pong magnanakaw na congressman. Hindi lang napapatunayan. Kaya hindi rin namin tutukuyin. Pero marami pong magnanakaw na congressman. Oh. Sino po ang nasuspindi ng 2 beses? Yung umatake sa mga magnanakaw. Yung congressman na umatake sa mga magnanakaw, yun yung sinuspindi. Pero yung mga magnanakaw, puta, honorable ang tawag. Oh. Ito ang gobyerno natin eh. Pag ikaw ay nakahubad dahil naghahalo ka ng semento, titikitan ka. Hindi ka kasi disente. Nakahubad ka, akalain mo nakahubad ka, pawisan ka. Tapos naghalo ka ng semento, hindi ka disente. Pero ang mga magnanakaw, hiram ko lang to sasabihin ko po sa inyo kung hiram ko lang o hindi. Nabasa ko lang to. Ang mga magnanakaw na congressman, ang tawag honorable. Putang ina, kapitapitagan. Kagalang-galangan, kapitapitagan na mga honorable. Mga magnanakaw. Pero yung mga nakahubad at pawisan dahil sila po ay naghahanap buhay o nagre-repair ng bahay. Yan po ay mga hindi disente. Ganyan ang gobyerno natin. Titikitan ka dahil bastos ang nakahubad. Okay. Punta na po tayo rito sa laban lang Eloy Bugris. Alam niyo po, isa pa po. So, ang ibig sabihin, kung pareho po yan na kaso, yung isa po, ang nasasaktan lang, yung tinitira. Ilang tao lang. Di ba? Yung mga vlogger, ang nasasaktan lang naman sa sinasabi ng vlogger, yung apektado eh. Pero po yung mga magnanakaw ng flood control, napakarami nyo ng pinatay sa baha. Kung hindi nyo ninakaw yung mga pera na yan, talagang inilaan nyo sa anti-flood control project. Ang dami po namatay sa baha dahil sa kagagawan ninyo. Pero walang kulong. Wala ngang investigasyon eh. Di ba, Lacson? Tinigil mo na yung investigasyon totally. Kung investigasyon pa lang, ayaw ng investigahan, paano pa makukulong yung mga yan? Ni ayaw ngang investigahan. O, makikita po dyan, ano po ang mas mahalaga sa tao sa gobyerno. Parang ang pinalalabas, okay lang maging magnanakaw ka ng daan-daang bilyon nakawin mo. Huwag mo lang sisiraan yung gobyerno. Yun po yun eh. Mga magnanakaw, laya, mga magnanakaw, walang kaso, mga magnanakaw ni hindi iniimbestigahan. Kailan yung nabalitaan na nag-imbestiga ng mga congressman? Pero, yung mga pinaghinalaan na nagpapalaganap ng fake news, may investigasyon na, may nakahanda na, may pagbabanta pa.
nakakasuhan, hindi papalagpasin. Akala mo, ang laki ng krimen eh. Hindi ko po sinasabi na bawal nyong kasuhan yung mga nagpe-fake news. Ang sinasabi ko, okay lang nakasuhan yan kung inuunan yung kasuhan yung mga malalaking tao, malalaki yung perwisyo. Hindi po pantay yan. Yung isa po makukulong lang o magmumulta lang. Yung isa po, pag napatunayan, habang buhay na pagkabilanggo, reklusyon perpetua. Ang layo naman nun. Di ba? Mas importante sa kanila yung kanilang puri. Sinisiraan nyo kami, kaya ipapakulong namin kayo. Parang ang sinasabi ng gobyerno, magnakaw na kayo ng daan-daang bilyon, wag nyo lang kami siraan. Okay.